Good day mga kapaso. Guys, update sa ating project Dragon Fruit dito sa rooftop. Noong nakaraan po ay day 2 natin. So ngayon day 3, although wala naman tayong gaanong nabago rito. Itong ating video guys, patungkol po ito sa mga tips paano natin mapabunga ng mabilis ang ating mga dragon fruit. Kung na-notice nyo, nag-replant tayo no dito sa ating project na ito. Kung na-notice nyo guys, ang iba nating mga tinanim, kagaya nito, meron na po siyang bagong sanga. Ayan po. Yan. 3 ang sanga niya. So, ito yung tinanim natin sa 4 gallons na paso. At saka yung atin ditong mga malalaki, 8 to 10 gallons naman ito. Ito, wala pa tayong nakikitang suloy dito. Ito, meron na pala. Ayan po, may isa na dyan sa ating Royal Red. Itong ating orange wala pa kasi medyo dehydrated siya ng tinanim ko. At dito guys, kung na-notice nyo, ang ating mga cutting po ay mga ano yan, matured. Kaya kung nakikita nyo rito sa kabila, imbis na suloy ang tumubo agad yung buds. Ayan po, bulaklak po ito. Pero hindi ko sure kung matuluyan kasi medyo ano pa lang, bago lang itong ating tinanim at matured siya. Hindi ko alam kung makaya niyang buhayin ito. Pero hayaan ko na lang yan. Malay natin, diba? So ayan, isa yun sa mga technique o tips paano natin mapabunga ito ng mabilis. Ito pa, meron na rin siyang sanga. Tapos yung dalawa pa natin, wala pa yung sanga. Pero ano sila, wala tayong sanhi ng ng pagkabulok dito. Dito naman sa ating black, tsaka Vietnam white, mayroon na rin itong solo yung black natin. Ayan po, dalawa rito, meron pa din sa kabila. So mabilis siya tsaka hanggang doon. So ganun po guys ang advantage pagka ang ating makontrol natin yung water. Madali po silang mag-develop ng tinatawag natin new branch. Ngayon dito naman sa ating isa, meron tayong problema rito. Medyo nabasa ito kasi ng ulan dito sa natamaan dito. Kaya meron tayong puno dito na nabubulok kasi nga medyo dehydrated din ito ng tinanim ko. So ang bala ko na lang nito guys, palitan niya ng ibang variety kasi meron na akong dalawa sa isang paso ng variety na San Ignacio. So ang gagawin natin, palitan natin yan ng physical graffiti. Meron ako ditong yung ating tab na hinati, ginawa ko munang rooting pot ng ating mga dragon fruit. Ayan po Yan, ipapalit natin doon sa manabulok itong physical graffiti kasi wala pa po akong tinanim nito at siya po rooted na. Yan po, may roots na siya. So, yun yung ipalit natin doon para mas mapabilis natin yung pagsubo. So, yun guys, ang ating mga mga update ng ating dragon fruit. So, ang pinaka-tip talaga, actually, ang timing. Napaka-importante po ng timing ng pagtatanim ng dragon fruit. Dapat kasi at least 6 months before season natin siya itatanim. Ngayon, paano natin i-count yung 6 months before season? So dito sa Pilipinas, ang season po ng dragon fruit natin ay May to October. So dapat, ang pinaka-ideal po na magtanim noon ay November, at least November na ngayong taon. Kunyari, magtatanim ka ng ngayong taon November para po mahabol mo yung season na within 6 months pwede siyang magbunga. Siguraduhin lang natin ang ating mga itinanim ay mga matured cuttings o dati ng mother plant na kinuha natin at itinanim. At least 6 months yon. Pero mas maigi, ang pinaka-ideal talaga yung season mismo. Yung season mismo, kanya nag-start ng May. Pwede ka na rin magtanim para sa bago mong mga varieties kung may gusto kang itatanim. Mga Mayo yon para mayroon kang enough na at least 1 year bago siya bago mag-season. Sigurado nun, pagka naalagaan mong mabuti yan, magbubunga yan. Tulad ngayon dito, season pa lang ngayon, July pa lang ngayon. At kung maalagaan natin itong mabuti, sigurado yan, next year makapagpabunga tayo. Hindi man gaano karami, pero sure ako na mapabunga natin kasi na-try ko na yan. Meron pa nga ako dating ginawa na 3 months lang. Yun nga lang, sobrang matured ng cutting na yon, kaya nagbunga siya ng after 3 months, sumabay dun sa season. So yun po guys, ang pinaka-tip kung paano natin mapabunga sila ng mabilis. Matured cutting at least 6 months before season. At huwag kalimutan, alagaan ng kanilang mga lupa kasi nga nasapat. Kailangan yan lagi yung masustansya
at punong-puno po ng nutrients ang ating mga lupa para hindi po mawalan ng magandang nutrients ang ating mga tanim. Alright, mga kapaso, dito na lang muna ang ating video. For more videos, keep on watching, like and share our videos. Marami pa po tayong gagawin dito sa rooftop natin. Medyo unti-unti ko lang kasi mahirap din na paano tayo sa oras, no? So, schedule lang natin. So, abangan natin guys na lumago yan. And see you sa darating pang mga araw. Papakita ko sa iyo yung update nito. Hindi pa dati matapos yun sa kabila. Medyo magulo pa doon. Dito lang muna. So, marami pa naman tayong materialis na gagawin. Alright? Thank you for watching and see you next video. Bye-bye.